Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Sabi nila ang buhay ay maikli lamang, kaya naman mas piliin natin ang kabutihan at pagpapatawad sa mga taong nanakit sa atin. Ngunit paano kung ang taong paulit-ulit nating pinapatawad ay abusuhin ng ating kabaitan? Ano kaya ang dapat mong gawin? Mananatili ka pa rin bang mabait o tuturuan mo siya ng leksyon upang matuto? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Carol. 50 taong gulang na ako sa kasalukuyang taon. Maputi man ang aking balat ay may katabaan naman, kaya madalas akong tampulan ng tukso noong kabataan ko. Meron naman akong kaibigan, si Beth. Mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Maganda at model ang aking kaibigan. Madalas akong naiinggit sa kanyang itsura dahil magkaiba kami. Gayunpaman, palagi kong sinasabi sa aking sarili na hindi ako dapat mainggit, lalo na at kanya-kanya tayo ng pagkatao. Ang ilalahad kong karanasan ay nangyari noong nakikisama pa ako sa dati kong asawa. Ilalahad ko muna kung paano kami nagkakilala. Alam ko na maraming makakarelate sa aking istorya, kaya kung ano ang karanasan ko, tapusin niyo ang aking kwento nang sa ganun ay malaman niyo ang nangyari. Nasa kolehiyo ako nang makilala ko si Beth. Isa siyang cheerleader noon sa eskwelahan namin. Sa totoo lang, idolo ko noon si Beth at gustong-gusto kong maging kagaya niya. Sino ba naman kasing hindi siya iiduluhin? Bukod sa sexy na, ay maganda pa. Kumbaga, mapapakanta ka na lang ng nasa iyo na ang lahat. Hindi naman kami talaga close ni Beth. Bukod kasi sa mahiyain ay tahimik ako. Masyado kasi akong takot na magsalita at kumilos. Gawa na rin ang pagiging mataba ko. Nai-insecure kasi ako noon sa sarili ko, lalo na kapag may nakikita ako na kagaya ni Beth. Isang araw, habang naglalakad ay muntik na akong mahulog. Buti na lang ay nasalo ko ng isang lalaki. Sa totoo lang, hiyang-hiya ako ng mga oras na yon. Paano ba naman isang varsity player ang sumalo sa akin? Siya si Raymond, sikat na basketball player at talagang gwapo. Naku, pasensya na. Naabala pa ata kita sa ginagawa mo. Salamat sa pagsalo ha. Kung di mo ginawa yon, malamang sumubsob na ako sa sahig. Para akong matutunaw noon sa titig sa akin ni Raymond. Opo, tama kayo. Kilala ko talaga siya gawa na rin ng pagiging sikat niya sa eskwelahan. Tumango lang noon sa akin si Raymond at umalis na. Pag-alis niya ay agad kong narinig ang mga panghusga ng ibang kababaihan. Kesyo sinadya ko raw at papansin daw ako kay Raymond. Hindi ko na sana sila papansinin eh. Yun nga lang, bigla akong tinisod ng isa sa kanila. Siyempre Miss Winnie, hindi ako nagpapatalo kapag ganong sitwasyon. Agad akong tumayo at masama ko silang tiningnan. Mabilis naman akong sinabunutan ng isa sa mga kababaihan. Napasigaw ako sa sakit lalo na nang pagtulungan nila ako. Sige, ipagpatuloy niya yan. Isusumbong ko kayo sa principal para madala kayo. Sa totoo lang, hindi ko sukat akalain noon na ipagtatanggol ako ni Beth. Matamis siyang ngumiti sa akin. Mabilis naman na umalis sa mga kababaihan at binitawan ako. Siguro ay natakot ang mga babae kay Beth dahil nagtakbuhan sila. Nakayuko naman akong nagpasalamat sa kanya. Ngumiti siya at sinabihan ako na wala lang ang kanyang ginawa. Upang makabawi sa kanyang kabutihan sa akin, niyaya ko si Beth sa kantinang eskwelahan para mailibre ko siya. Sakto naman kasi natanghalian na ng mga oras na yon. Sige na, pumili ka lang kahit anong gusto mo. Ako nang magbabayad bilang pasasalamat sa'yo. Ngumiti naman sa akin si Beth. Ngunit ang in-order niya lang noon ay salad. Tinanong ko pa siya noon kung ano pa ang gusto niya. Ngunit yun lang daw ay sapat na. Nagkwentuhan pa kaming dalawa habang kumakain. Marami akong nalaman sa kanya at isa na ron ang trabaho ni Beth. Pagmamodel ang trabaho ko, sikat ako dito sa eskwelahan dahil sa maraming nakakaalam. Gusto ko sanang isikreto yun pero wala eh. Maraming madaldal at chismosa dito sa atin. Napangiti ako sa sinabi ni Beth. Oo nga pala, nakalimutan ko. Senior pala ako ni Beth nung mga panahon na yon. Kumbaga patapos na ako sa kolehiyo samantalang siya first year pa lamang. Nakailang palit na rin kasi ako ng kurso kaya naman nahuli na ako.
Educational ang huling kursong tinake ko. Yun kasi ang tingin ko na madali. Balik tayo kay Beth. Isa siyang model at siyang nagpapaaral sa kanyang sarili. Base yun sa kanyang mga kwento sa akin. Madaldal kasi si Beth at kahit maikling oras lang na nagkakasama kami, marami na agad siyang naikwento sa akin. Matapos namin kumain ay sinabi niya sa akin na magkaibigan na raw kami. Sigurado ka ba na gusto mo ako maging kaibigan? Tignan mo naman ang itsura mo sa akin, oh. Nakakahiya naman na kaibigan ng isang tulad mo. Di ka ba nandidiri sa akin? Biglang natawa si Beth sa sinabi ko. Agad niya akong sinabihan na hindi naman siya bumabase sa itsura. Sinabi niya rin sa akin na mula ng araw na yon, kaibigan niya na ako. Tuwang-tuwa naman ako sa kanyang sinabi at agad akong pumayag. Si Beth ang kauna-unahang naging kaibigan ko noon. Gawa na rin ang palagi kong iniiwasan ng mga tao nang dahil sa aking itsura. Akala ko nga nung una hindi seryoso si Beth sa kanyang sinabi eh. Alam niyo na, parang too good to be true ang nangyari. Kinabukasan nang makita niya ako, agad na lumapit sa akin si Beth at kinawayan pa ako. Nagulat pa ang mga nakakita sa amin, lalo na nang lapitan niya ako. Naku, huwag kang mahiya, hayaan mo yung mga taong yan. Kung makapanghusga akala mo perpekto. Natahimik ako sa sinabi ni Beth. Hindi ko naman kasi masisisi yung mga tao. Kahusga-husga naman kasi talagang aking itsura eh. Tapos kakaibiganin pa ako ng isang model. Ngumiti na lamang ako kay Beth bilang tugon. Agad naman niya akong hinila sa kantin. Agad siyang nag-order ng aming makakain. Nagulat ako dahil 2 salad ang in-order niya. Takang-taka talaga ako noon sa ginawa ni Beth at hindi ko na napigilan pa na tanungin siya. Bakit pareho tayo? Nagkamali ka yata ng order, Beth eh. Hindi naman ako nagda-diet kagaya mo. Ngumiti naman sa akin si Beth. Tsaka niya sinabing tutulungan niya raw akong pumayat. Sa totoo lang nagulat ako sa sinabi niya. Hindi naman kasi sumagi sa isipan ko ang bagay na yon. Nagtataka ko siyang tinignan at napakunot naman ang kanyang noo. Bakit ganyan ka naman makatingin sa akin? Ayaw mo bang maging slim kagaya ko? Alam mo Carol, maganda ka. Kulang ka lang sa ayos at alaga. Nanlaki talaga ang mata ko sa sinabi ni Beth. Para bang iniingganyo niya akong maging kagaya niya. Aaminin ko po, gusto kong maging kagaya niya pero hindi sumagi sa isipan ko na mag-diet. Napatitig ako sa salad na nasa harapan ko. Para bang hindi ko kayang lunukin yun. Gayunpaman, hinikayat ako ni Beth. Simula nga ng araw na yon, palagi na akong kumakain ng salad. Binigyan niya rin ako ng listahan ng mga dapat kong kainin. Sa totoo lang, nahirapan talaga ako. Lalo na't hindi ako sanay sa ganong klase ng pagkain. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti rin akong nasanay. Bumaba na rin ang aking timbang at sabay kaming nag-e-exercise ni Beth sa tuwing walang pasok. Hindi ko alam pero masaya ako na naging kaibigan ko siya. Marami kasing nagbago sa akin, buhat ng maging magkaibigan kami. Sa paglipas ng panahon, tuluyan akong pumayat. Gawa na rin ang pagiging supportive ni Beth, nagawa ko ang mga bagay na yon. Salamat Beth ha, kung hindi dahil sa'yo baka hindi ito nangyari. Ikaw talagang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ngumiti naman noon sa akin si Beth. Niyaya niya rin akong kumain sa labas ng mga masusustansyang pagkain. Matapos kumain ay dumiretso kami sa mall at namasyal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita ulit kami ni Raymond. Carol, tama? Ikaw yung sinalo ko, di ba? Naalaala kita ha. Kaibigan mo pala si Beth. Nahiya naman ako ng bahagya nang maalala ko ni Raymond. Hindi ko nga alam dahil baka abot langit ang ngiti ko noon. Siniko pa ako ni Beth dahil napatitig ako kay Raymond. Agad naman akong napatango nang mapabalik ako sa wisyo. Nagpasalamat ako sa kanya at umalis na siya. Nakangiti naman na tumingin sa akin si Beth. Kinikiliti niya pa ako sa bewang bago nagsalita. Type mo no? May gusto ka siguro kay Raymond. Kung makatitig ka sa kanya kanina parang matutunaw na yung tao eh. Agad kong sinenyasan si Beth na tumahimik. Nahiya kasi ako lalo na at baka may makarinig. Lalo na si Raymond baka ano pang isipin. Hinila ako ni Beth palabas ng mall. Tsaka lamang namin napagtanto na gabi na pala. At dahil ang bahay ko ang malapit,
Inalok ko si Beth na tumuloy muna sa amin. Pumayag naman siya at kinulit niya ako tungkol kay Raymond. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang magkwento. Sinabi ko kay Beth na may pagtingin ako kay Raymond. Kilig naman siya at hinampas-hampas pa ako. Uy, huwag kang maingay sa kanya ha. Nakakahiya kasi lalo na at baka sabihin niya assuming ako. Sikreto lang natin to ha. Pangako. Tumango naman si Beth sa akin. Para siyang batang kilig sa kwento ko. Kahit malabong mangyari na mapansin at magustuhan ako ni Raymond. Sa isip-isip ko noon, kung sikat sana ako gaya ni Beth, malamang magugustuhan ako ni Raymond. Pero hindi eh. Malabong mangyari ang pinapangarap ko. Sinabihan naman ako ni Beth nung araw na yon na subukan ko raw umamin. Napakunot ang noo ko sa idea ni Beth. Bukod kasi sa nakakahiya, hindi rin ako sanay sa ganon. Kahit kasi malaki na ang pinagbago ng itsura ko, nahihiya pa rin ako. Todo naman sa suporta sa akin si Beth. Pinalakas pa niya ang loob ko at tinuturuan ako. Hay naku Bes, wala namang mawawala kung susubukan mo, hindi ba? Tsaka ano naman kung i-reject ka niya, parte yun ng buhay. Bahala ka, ikaw rin, baka magsisi ka. Napaisip ako bigla sa sinabi ni Beth sa akin. Nasabi ko sa sarili ko na tama siya, kaya naman hinanda ko na ang aking sarili. Ngunit sa tuwing lalapitan ko si Raymond, nauunahan ako ng kaba. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hanggang sa dumating ang araw ng aming pagtatapos, hindi ko pa rin masabi kay Raymond ang aking nararamdaman. Napangungunahan kasi ko ng kaba, ngunit habang nagpapaalam ako sa mga kaklase ko, bigla na lang lumapit sa akin si Raymond. Hinawakan niya ang kamay ko at muka. Tinitigan niya ang aking mga mata at ngumiti sa akin. Nakita ko naman sa di kalayuan si Beth. Nakangiti siya at tila ba mas kinikilig pa kesa sa akin. Sabi sa akin ni Beth, gusto mo raw ako. Totoo ba yun? Nagulat ako sa tanong ni Raymond. Nilakihan ko ng mata si Beth pero ngumiti lang siya. Nahihiya naman akong tumingin kay Raymond. Tumango ako sa tanong niya bilang tugon at hindi ko inaasahan ang kanyang sunod na ginawa. Bigla niya akong niyakap at hinalikan sa noo. Nagtataka ako noon pero tiyak ko naman na gusto niya rin ako. Matapos siya humiwalay sa yakap ay humingi siya ng pasensya sa akin. Bago siya tuluyang umalis, nagpaalam siya na liligawan ako. Tumango naman ako at ngumiti sa kanya. Pag-alis ni Raymond ay agad akong nilapitan ni Beth. Nakiusisa agad siya sa nangyari. Anong nangyari? Bakit abot tenga ang ngiti mo? Anong sabi niya sa'yo? Agad ko naman na binatukan si Beth dahil naalala ko na siya ang nagsabi kay Raymond. Mabilis siyang humingi ng tawad sa akin at sinabi pa niya ginawa niya lang yon para mapasaya raw ako. Agad ko naman na ikinuwento sa kanya ang nangyari. Grabe ang kilig niya sa mga sinabi ko at tuwang-tuwa siya para sa akin. Pasensya ka na kung nabatukan kita ha. Ikaw naman kasi bakit mo ba yun sinabi? Pero salamat kasi dahil sa'yo liligawan na ako ni Raymond. Niyakap ko si Beth sa sobrang saya ko. Nang araw na yon ay uminom kaming dalawa. Selebrasyon daw dahil may manliligaw na ako. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Sino ba naman kasing mag-aakala? Yung pinapangarap ko lang noon, nagkatotoo na. Nagsaya kami ni Beth ngunit hindi ako nagpakalasing. Alam ko kasi sa mga ganong sitwasyon, labis kong uminom ang kaibigan ko. At gaya nga ng inaasahan ko, lasing na lasing si Beth matapos ang kasiyahang yon. Iniuwi ko siya sa bahay at doon ko na lang muna pinatulog. Matapos ang araw na yon, niligawan na nga ako ni Raymond. Marami ang naiinggit sa akin at nanghusga na ginayuma ko raw ang manliligaw ko. Dinedma ko na lamang ang sinasabi ng iba. Yun kasi ang sinasabi sa akin ni Beth eh. Siyempre, matapos ang buhay kolehiyo ko, naghanap agad ako ng mapapasukang trabaho. Ewan ko ba, pero paborito yata ako ni Lord eh, dahil natanggap kasi agad ako at katrabaho ko pa si Raymond. Siyempre tuwang-tuwa ako at agad kong ikinuwento kay Beth ang nangyari. Talaga? Magkasama kayo sa trabaho ni Raymond? Naku, tinadhana talaga kayong dalawa. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti dahil sa nangyari. Tuwang-tuwa po talaga ako nung mga panahon na yun. Siyempre dream come true ang nangyari sa akin ano.
Naging abala si Beth sa kanyang pag-aaral. Malapit na rin kasi siya nung magtapos. Bilib din naman ako sa kaibigan ko. Pinaaral na niya ang sarili niya, nagagawa pa niyang magbigay sa kanyang pamilya. Samantalang ako, sunod sa luho. Kahit hindi ako magtrabaho ay ayos lang sa magulang ko. Ngunit gusto ko pa rin namang kumita mula sa sarili kong kayod. Ayokong habang buhay na umasa sa kanila. Malayo noon ang trabaho ko sa inuupahan ko. Kaya naman para makatipid ay nagbabaon ako. Aaminin ko, pinapasobrahan ko talaga ang baon ko. Sa tuwing tanghalian kasi sa trabaho, kasabay ko si Raymond. At palagi ko siyang inaalok. Unti-unti ay mas nakilala ko si Raymond. Kagaya ko ay laki siya sa marangyang pamumuhay. Ngunit mas piniling tumayo sa sariling mga paa. Gusto ko kasing may mapatunayan sa buhay. Palagi kasing sinasabi ng iba na umaasa lang daw ako. Nakakapagod ng mahusgahan. Nauunawaan ko ang mga sinabi ni Raymond, lalo na ang pakiramdam niya. Dinanas ko kasi yun sa iba naming kamag-anak eh. Palagi nila akong ikinukumpara sa mga pinsan ko. Kesyo gayahin ko raw sila pero deadma lang sa akin. Sinabi ko nun kay Raymond na pareho kami. Habang tumatagal na nanliligaw sa akin si Raymond, nakita ko na marami kaming pagkakapareho. Lagi kong sinasabi sa kanyang mga karanasan ko. Minsan pa ay dumalaw sa bahay ko si Raymond at sa puntong yun, kinausap ko siya ng masinsinan. Didiretsahin na kita, Raymond ah. Ano bang naisipan mo? Bakit mo ko niligawan? Napakunot ang noo ni Raymond sa tanong ko sa kanya. Kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Yung singkit niyang mga mata, bigla na lang nanlaki dahil sa tanong ko. Titig na titig siya sa akin at bigla na lang siyang naging seryoso. Akala mo ba pinagtitripan lang kita? Yun ba ang tingin mo sa akin? Tumangulang ako noon sa tanong niya. Sinabi ko na hindi niya naman ako pinapansin noon. Tumawa naman si Raymond. Napakunot ang noo ko sa pagtawa niya. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Totoo naman talaga na bigla ka na lang lumapit eh. Hindi kaya si Beth talaga ang gusto mo? Mas lalong natawa si Raymond sa sinabi ko. Napailing-iling pa siya, kaya naman takang-taka ako. Agad niyang sinabi sa akin na mali ako nang naiisip. Hindi daw si Beth ang gusto niya, kundi ako talaga. Tahimik lang ako noon at hinihintay ang paliwanag niya. Ilang sandali pang lumipas, nakatitig lamang siya sa akin at matamis nang umiti. Ikaw lang ang gusto ko, wala nang iba. Ang totoo niyan kahit nung chubby ka pa, gusto na kita kaso nahihiya ako sa iyo eh. Ang tahimik mo kasi at baka layuan mo rin ako. Lalo na kapag umamin ako sa iyo. Buti nga nilapitan ako ni Beth noon. Sinabi niya sa akin ang nararamdaman mo, kaya naman wala na ako sinayang na oras. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig at nilinaw pa niya. Sinabi sa akin ni Raymond na ang mga kagaya ko ang kanyang tipo at hindi gaya ni Beth. Mas lalo pa raw akong gumanda nang pumayat ako. Dagdag pa sa akin ni Raymond, ayaw niya raw kay Beth. Nagulat naman ako kung bakit at syempre tinanong ko siya. Sabi niya, masyado daw mataas ang pangarap ng kaibigan ko at ayaw niya ng maraming kaagaw. Hindi naman agad ako naniwala kay Raymond. Kahit sino naman kasi magkakagusto sa kaibigan ko. Maganda na, madiskarte pa. Gayunpaman, ipinakita sa akin ni Raymond na seryoso siya. Ipinadama niya kung gaano ko kahalaga sa kanya. Sinabi rin niya sa akin ang mga pangarap niya sa buhay. At sa totoo lang, pareho kami ng pangarap. Magkaroon ng pamilya at payapang mamuhay ng masaya at masagana. Habang tumatagal, mas nakikilala ko si Raymond. Mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Hindi niya kasi pinadama sa akin na mag-isa ako. Palagi niya akong pinapasaya sa abot ng kanyang makakaya. Sa paglipas ng panahon, sa mismong kaarawan ni Raymond, sinagot ko siya bilang regalo. Tuwang-tuwa naman siya at nais ko sanang ikwento yun kay Beth. Ngunit hindi siya sumasagot sa tawag ko. Wala rin siya sa dormitoryo niya. Sa totoo lang, nag-alala ako noon para kay Beth. Hindi rin kasi ako sanay na hindi niya ako nire-replyan eh. Gayunpaman, naisip ko noon na baka abala lang siya. Palagi namang nasa tabi ko si Raymond at pinapakalma ko. Isang araw, nakatanggap ako ng text mula kay Beth. Agad akong pumunta sa kanyang dormitoryo. Alam ko kasi na kailangan niya ako.
lalo na at meron daw siyang problema. Ano bang nangyari sa'yo? Sobra-sobra na ang pag-aalala ko sa'yo ah. Hindi mo naman sinasagot ang tawag ko. Nandito lang naman ako palagi. Kahit sobrang abala ko, bibigyan kita ng oras. Kaibigan kita at nagdadamayan tayo sa lahat ng bagay. Bigla na lang humagulgol ng iyak sa akin si Beth. Niyakap niya ako at sinabi na buntis daw siya. Gulat na gulat ako sa sinabi niya. Wala naman kasi siyang sinasabi sa akin at pinakilala na nobyo niya kaya naman natanong ko siya. Mabilis naman niyang ipiniliwanag na aksidente lang ang lahat. Hindi niya gusto at natatakot siya ngayon. Pilit ko siya nung tinatanong kung sino ang ama. Ngunit sinabi niya sa akin na hindi ko rin naman kilala. Ang nakapagtataka kay Beth ng araw na yon, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin. Naisip ko noon na baka nakukonsensya siya. Gawa nga ng hindi niya sinabi sa akin kung sino ang ama. Dinamayan ko ng araw na yon si Beth. Ako ang naging sandigan niya sa problemang kinaharap niya. Hindi ko siya iniwan ng araw na yon. Namili pa ako ng makakain niya at kahit ayaw niya, ipinagluto ko siya. Nangako ako noon kay Beth na hindi ko siya iiwan at labis siyang nagpasalamat sa akin. Nang dumating ang mama niya ay umuwi na rin ako. Sinabi ko na lang na babalik na lang ako pagkatapos ng trabaho. Pag uwi ko sa bahay, bigla namang tumawag sa akin si Raymond. Kinamusta niya ako at hindi ko na muna binanggit ang tungkol kay Beth. Ayoko kasing sabihin sa kahit sino kahit panobyo ko si Raymond. Paglipas ng araw, patuloy akong nagpupunta sa bahay ni Beth. Inaalalayan ko siya at inaalagaan hanggang sa marami na ngang nakaalam at maging si Raymond ay nalaman na rin. Totoo bang buntis si Beth? Hindi kasi ako naniniwala sa iba Wala ka naman nabanggit sa akin. Napayuko ako sa tanong ni Raymond. Siyempre humingi ako sa kanya ng pasensya at nauunawaan naman daw niya. Sinabi ko sa kanya na hindi sinabi ni Beth kung sino ang ama. Nabanggit ko rin kay Raymond ang paghingi sa akin ng pasensya ni Beth. Bigla naman siyang nanahimik at hindi na lang kumibo. Namumutla ka. Bakit bigla kang nanahimik? Tsaka tagaktak ang pawis mo. May nalalaman ka ba tungkol kay Beth? Mariing umiling si Raymond sa akin at sinabi niya na nabigla lamang siya. Dagdag pa ni Raymond, bakit daw humihingi ng pasensya si Beth sa akin? Agad na ipinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, baka dahil hindi niya maipakilala ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Sobrang tahimik ni Raymond ng mga oras na yon. Yung tipong bawat salita na lalabas sa bibig ko, binabantayan niya. Ewan ko ba pero parang may mali Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagduda sa kanilang dalawa. Para kasing may alam si Raymond tapos hindi niya lang masabi. Gayunpaman, ayokong mag-isip ng masama. Kaya naman isinantabi ko ang aking agam-agam. Hindi ko na lamang yun inisip. Matapos ang araw na yon, umuwi muna sa probinsya si Beth. Samantalang si Raymond naman ay umuwi rin sa kanila. Sinabi niya sa akin na namatay daw ang kanyang pinsan at nakausap ko pa ang nanay niya. Gusto ko sana nung sumama sa kanya kaso hindi ako pinayagan Sabi kasi ng boss namin, hindi pwedeng dalawa kaming mawawala, lalo na at mataas ang aming posisyon sa kumpanya. Nagbigay na lang ako noon ng abuloy para sa pinsan ni Raymond. Palagi niya akong tinatawagan buhat nang umalis siya. Ganon din si Beth. Ngunit makalipas ang ilang buwan, hindi na nagparamdam pa ang kaibigan ko. Hindi na rin bumalik pa si Raymond. Ngunit palagi pa rin naman kaming nagkakausap. Babe, pasensya na hindi pa ako makabalik dyan ha. Si mama kasi ayaw pa akong paalisin dito. Kailangan ko pang tapusin ang mga dapat gawin. Kilala mo naman si mama, hindi ko pwedeng hindian. Natahimik ako noon sa sinabi ni Raymond. Paulit-ulit na lang kasi ang dahilan niya At sa tuwing iibahin ko ang usapan, umiiwas siya. Lalo na kapag kay Beth na ang usapan. Para bang iwas na iwas siyang marinig ang pangalan ng kaibigan ko. Sa totoo lang, nagdududa na ako noon kay Raymond. Iniisip ko noon na baka may iba na siya. At dinadahilan niya lamang ang kanyang ina. Gustong gusto ko noon makausap si Beth, pero ayoko naman siyang guluhin. Alam ko kasi na may pinagdadaanan ng kaibigan ko. Ayoko na ring dumagdag pa sa iisipin niya. Makalipas ang 1 taon, naunang bumalik si Beth.
Naipanganak na niya ang sanggol at ewan ko ba nung unang kita ko sa bata, kamukha ni Raymond. Gayunpaman, hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Masaya ako dahil bumalik na ang kaibigan ko. Kinamusta ko siya noon at tinanong kung may kailangan ba siya. Pero sabi niya lang sa akin ay wala raw, sapat na raw ang naitulong ko sa kanya. Hindi ko muna binanggit noon ang tungkol sa amin ni Raymond. Ayoko kasing isipin ni Beth na masyado kong paawa sa kanya. Ngunit bigla niya na lang akong tinanong tungkol sa relasyon namin ni Raymond. Nga pala, bakit hindi mo kasama si Raymond? Kamusta na kayong dalawa? Pasensya na kung hindi ko nasasagot ang tawag mo Nung ipinagbubuntis ko kasi itong sinalya maselan ako. Panay lang ako tulog at saka suka ng suka. Agad ko namang sinabi ang totoo kay Beth. Ewan ko ba pero hindi siya nagulat. Sinabi ko ang mga kakaibang kilos ni Raymond. Lalo na nang tumagal siya sa probinsya. Napabuntong hininga naman si Beth. Sinabi niya sa akin na unawain ko na lamang daw. Yun naman ang ginagawa ko Hindi ko siya tinatanong ng tinatanong. Ayoko kasing makulitan siya sa akin Kaso Beth, pakiramdam ko may iba na siya Hindi lang ako sigurado pero ramdam ko Napakunot ang noo ni Beth sa sinabi ko. At sabi niya sa akin baka masyado lang daw akong nag-iisip. Dagdag pa niya, wag daw akong magduda sa nobyo ko. At magtiwala lang daw ako kay Raymond. Sa totoo lang sa halip na gumaan ang pakiramdam ko noon, para bang naiinis pa ako sa di ko malamang dahilan. Pakiramdam ko kasi pinamumuka sa akin ni Beth na wala akong karapatang magduda. Makalipas ang 1 buwan, bumalik naman na si Raymond. Sinuyo niya ako at ipinaliwanag ang sitwasyon nila. At dahil mahal ko siya, hindi ako nag-isip ng masama. Tinanggap ko ang paliwanag niya at nagtiwala ako sa kanya. Gaya ng payo sa akin ni Beth, nagsimula kami ni Raymond. Nagdesisyon din kami noon na magsama sa iisang bahay. Ngunit ang pasya namin na yun ni Raymond, hindi sinang-ayunan ni Beth. Sigurado ka ba talaga, Bess? Hindi ba't ang pangit tingnan kung magsasama kayo sa iisang bubong tapos hindi pa kayo kasal? Ayoko lang naman mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Humiti na lamang ako noon bilang tugon. Alam ko naman kasi na inaalala lang niya ako. Gayunpaman, sinabi ko kay Beth na buo na ang aking desisyon. Inirespeto naman niya yon at sinabi niya sa akin na binalaan niya lamang ako. Alam ko naman na concern ka lang sa akin at nagpapasalamat ako doon. Kaso nga lang, napag-usapan na kasi namin yun ni Raymond at nakapagdesisyon na rin kami. Tumango lang noon si Beth. Hindi siya umimik at nanatili siyang tahimik. Ewan ko ba pero pansin ko ang lalim ng iniisip niya ng mga oras na yon. Hindi na lang ako nagtanong pa sa kanya. Ayoko din naman kasing isipin niya na pakialamera ako. Matapos nga ang araw na yon, nagsimula na kami ni Raymond. Bumili kami ng mga gamit sa bahay at nagtulungan kami sa lahat ng bagay. Sobrang saya ko noon dahil natutupad na ang pangarap ko. Ganon din si Raymond. Marami sa mga katrabaho namin ang natuwa nang malaman na nagsasama na kami. Lahat ng bagay ay napagkakasunduan namin ni Raymond. Ngunit ika nga, kapag nagsama na sa iisang bubong, doon nyo lamang makikilala ng lubusan ng isa't isa. Habang tumatagal kami ni Raymond, napansin ko sa kanya ang pagiging tamad, lalo na sa gawaing bahay. Sa tuwing pinagsasabihan ko naman siya, nauuwi lang sa away. Sa totoo lang, ako yung tipo ng babae na malinis sa bahay. Ayoko kasi ng madumi at makalat. Dahil iniisip ko, baka biglang may bumisita. Ang mahalaga ay malinis ang bahay at wala silang masasabi. Ngunit si Raymond ay kabaliktaran ko. Wala siyang pakialam sa kalat at yun po talaga ang madalas naming pinag-aawayan. Naiinis kasi ako sa kaburaraan niya. Tapon doon, tapon dito ang gawain ni Raymond. Ako naman ang tagaligpit sa kalat niya. Minsan pa ay hindi siya pumasok sa trabaho. Pag-uwi ko'y inaasahan kong may makakain na kami pero wala pa pala. Umorder na lang tayo. Tinatamad ako magluto tsaka masama pakiramdam ko. Uminit po talaga ang ulo ko sa sinabi niya. Pagod na ako sa trabaho at napakakalat ng nadatnan ko. Tapos wala pang pagkain. Di sana kanina mo pag ginawa, hindi ba? Hindi ka na nga pumasok Wala ka pang ginawa dito sa bahay.
Diyos ko naman Raymond, matuto ka namang kumilos dito sa bahay, hindi yung puro ako lang. Hindi niya ako pinansin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang damit at lumabas siya ng bahay. Hinayaan ko na lang siya. Kaagad akong nagpalit ng damit at sinimulan ko nang maglinis. Ngunit habang naglilinis ako ng mga kalat, bigla akong nakakuha ng lipstick ng babae at alam kong hindi yun sa akin. Bukod pa doon, amoy pabango ng babae ang kama namin. Hindi na muna ako umimik noon. Hinintay ko siyang dumating. Pagpasok niya sa pintuan ay agad kong hinagis ang lipstick. At ano naman to? Pagkatapos mo mag-sermon, mananakit ka? Aba sobra ka na, Carol. Tantanan mo ako ha, baka hindi kita matansya. Inakmaan niya ako ng kamao pero sinampal ko siya. Agad kong sinabi sa kanya ang lipstick at amoy babae. Natahimik siya at hindi umimik. Paulit-ulit ko siyang tinanong pero wala siyang imik. Mabilis kong kinuha ang kutsilyo at itinutok yon sa kanyang pang-ibaba. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. May dala kang babae dito, no? Puputulin ko yung kaligayahan mo pag hindi ka umamin. Galit na galit ako noon kay Raymond. Takot na takot naman siya. Mabilis na lumuhod sa harapan ko si Raymond. Inamin niya sa akin ang totoo. Agad ko siyang tinanong kung sino ang babae. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ibinigay niya yon sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang iba't ibang babae. Marami siyang kalandian at dinadala niyang mga yun sa bahay. Hindi mo ako masisisi. Palagi kang abala at wala nang gana sa kama. May pangangailangan din naman ako. Sinampal ko siya ng 2 beses. Sobrang galit na galit ako sa kanya. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin yun. Ang akala ko noon perpekto kami. Maayos ang relasyon namin. Mali pala ako dahil marami akong kaagaw. Ayaw mo nang may kahati sa akin pero babaero ka. Bakit ako? May pangangailangan din naman ako ah. Marami kang pagkukulang sa akin pero kahit kailan hindi ko yun hinanap sa iba. Hinampas-hampas ko siya dahil sa galit at para hindi na ako makapagsalita pa ng masama, umalis na lang ako at lumabas ng bahay. Sinabihan ko siya na wag niya akong susundan. Naupo ako sa may parke. Umiyak ako ng umiyak. Ayoko naman natawagan si Beth, baka kasi imbis damayan, sermonan niya pa ako. Habang umiiyak ako, nagulat na lang ako nang may nag-abot sa akin ng panyo. Iniangat ko ang aking tingin at si Brent pala. Si Brent ay kapitbahay namin. Hindi naman kami malapit sa isa't isa, ngunit nakakausap ko siya paminsan-minsan. Tumabi siya sa akin at inalok niya ako ng ice cream. Kasama yan sa relasyon. Isipin mo na lang pagsubok lang. Ito ang kauna-unahang beses? Tama ba ako? Patawarin mo na lang. Kapag inulit di tama na. Di naman sigurong masamang magbigay ng second chance. Natahimik ako sa sinabi ni Brent. Hindi ko akalain na magbibigay siya ng payo. Napabuntong hininga ako ng mga oras na yon. Ewan ko ba, pero magaan ang loob ko sa kanya. Nagkwento ako tungkol sa amin ni Raymond. Nakinig naman siya at hindi niya ako hinusgahan. Pasensya ka na ha, narinig mo tuloy ang kadramahan ko. Hindi ko naman kasi akalain na magagawa niya yun sa akin eh. Tsaka salamat pala sa ice cream ha. Gumaan ang pakiramdam ko, lalo na sa payo mo. Ngumiti lang sa akin si Brent at sinabihan niya ako na ayusin namin ang problema. Sayang naman daw kasi ang naumpisahan namin. Dagdag pa niya, lahat daw ay napagdadaanan yon. Para ako noong batang nagsusumbong sa kanya, yung tipong nagpapakampi dahil inaway. Todo payo naman si Brent sa akin at nang maayos na ang pakiramdam ko, hinatid niya ako sa bahay pero agad din siyang umalis. Pagpasok ko sa loob, nakahiga sa sofa si Raymond. Kita ko ang patak ng luha sa kanyang mata. Agad ko siyang kinumutan, ngunit hinila niya ako. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Ako naman si tanga, pinatawad ko siya. Ganun naman talaga hindi ba Miss Winnie? Siyempre kung kaya pang ayusin, susubukan pa. Nang gabing yun, aaminin ko may nangyari sa amin ni Raymond. Nangako naman siya na magbabago na. Naniwala naman ako sa kanya. At makalipas nga ng 1 linggo, nag-propose siya sa akin. Umuo naman ako dahil umaasa ako.
Umaasa na tutupad siya sa kanyang pangako. Ewan ko ba, pero minadali niya ang kasal namin. Gumastos siya ng malaki para maikasal kami sa mismong kaarawan niya. Kinuha ko noong bridesmaid si Beth. Habang naglalakad ako noon sa altar, kita ko sa mga mata ng kaibigan ko na hindi siya masaya. Hindi ko alam kung tama ba ako pero inalis ko na lang yun sa isipan ko. Matapos ang kasal, akala ko magiging maayos ng lahat. Ngunit unti-unting nagbago si Raymond. Ayaw niya noon na sexy ako. Sabi pa niya, ibalik ko raw ang katawan kong chubby. Siyempre dahil mahal ko, pinagbigyan ko siya. Ngunit sa totoo lang, alam kong ginawa ko lang yun kasi takot akong iwanan niya. Kaya bumalik ako sa pagiging mataba. Sinuportahan naman ako ni Beth. Akala ko pa nga noon magagalit siya, ngunit natuwa pa ang kaibigan ko. Halos araw-araw, minu-minuto, ginagamit ako ni Raymond. Opo, tama kayo nang naisip. Gusto lagi noon ni Raymond na magsiping kami. Gusto niya raw kasi magkaanak na kami. Yun nga lang kahit ilang subok, hindi talaga ako mabuntis. Kaya naman nagpatingin na ako sa doktor. Doon ko lang nalaman na may sakit ako sa matres. Mababa ang tsansa na mabuntis ako. Simula noon nagbago na si Raymond. Naging malamig na siya sa akin. Palagi niya pang sinasabi na wala raw akong silbi, lalo na at hindi naman ako mabubuntis. Sobrang sama ng loob ko noon. Pumunta ako kay Beth pero parang wala siyang pakialam. Kaya naman umuwi na lamang ako noon. Habang nasa daan, nakasalubong ko si Brent. Ewan ko ba, pero nung makita ko siya, bigla na lang akong napayakap sa kanya. Sige lang, iiyak mo lang yan. Ano bang problema? Magsabi ka lang kung ayos lang sa'yo. Makikinig lang ako. Ang mga salitang gusto ko sanang marinig kay Beth, si Brent ang nagsabi. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, maging ang pagiging malamig sa akin ng asawa ko, maging ng aking matalik na kaibigan. Napakunot naman ng noo si Brent. Alam ko na para bang naiinis siya, lalo na nang ikwento ko ang asal ni Beth. Sa totoo lang, si Beth ang inaasahan ko. Siya kasi ang kaibigan ko simula nung nasa kolehiyo kami. Ngunit ang daming nagbago sa kanya, lalo na nang magsama kami at magpakasal na ni Raymond. Napailing-iling si Brent sa mga sinabi ko. Sandali siyang nanahimik at sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang lolo. Sinabi niya na isang babaylan at mambabarang ang lolo niya. Gulat na gulat ako sa sinabi niya. Baka matulungan ka ni Lolo, lalo na sa pagnanais mong mabuntis. Magaling si Lolo sa bagay na yan. Ngunit pansin ko lang, parang may mali sa asawa mo at kay Beth. Nagulat ako sa sinabi ni Brent, lalo na ang tungkol kay Beth at Raymond. Dagdag pa ni Brent, pakiramdam niya may relasyon ng dalawa. Hindi ko naman noon nagustuhan ang sinabi niya. Mabilis naman na humingi ng pasensya si Brent sa akin at sinabi niya na pwede ko raw pahulaan yon sa lolo niya. Sinabi ko kay Brent na hindi naman ako naniniwala sa mga ganun kung kaya pag-iisipan ko muna at sasabihan ko na lang siya. Matapos kong makausap si Brent ay umuwi na rin ako. Pagdating ko sa bahay, laking gulat ko nang makita ko ang sandals ng babae. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Iniisip ko noon na sana ay mali ako. Ngunit pagpasok ko, nagkalat ang mga damit at rinig na rinig ko ang halinghing ng babae. Pagpasok ko sa kwarto, nakita kong nakikipagsiping si Raymond. Mabilis kong hinatak ang buhok ng babae. Kinaladkad ko siya palabas ng bahay. Kinuha ko ang kutsilyo at itinutok ko yon kay Raymond. Pareho ko silang pinalabas. Kapwa wala silang mga saplot. Ang bababoy nyo! Lalo ka na, Raymond! Pagsisisihan mo to! Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Sa sobrang lakas ng sigaw ko, naglabasan ng mga tao. Pinagtitinginan sila Raymond. Pilit pa siyang pumapasok pero kinandado ko ang pinto. Wala akong pakialam nun kung nakahubad man sila. Iyak ako ng iyak at sinarili ko ang lahat. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko, nakatulog na ako kakaiyak. Kinabukasan, naisipan kong magpunta sa bahay ni Beth. Siya kasi ang unang pumasok sa isipan ko Pagpunta ko sa bahay nila, pinapasok ako ng mama niya. Nasa silid daw niya si Beth.
Mabilis akong pumunta doon at dahil nga hindi nakakandado ang pintuan, pumasok na lamang ako. Ngunit yung anak lang niya ang nadatnan ko doon. Umiiyak ang bata kaya naman binaba ko. Kinuha naman yun ng mama ni Beth. Mabilis akong bumalik ulit sa kwarto niya at nahiga ako sa kama upang hintayin siya. Ngunit ilang sandali ang lumipas, nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Nakahubad si Beth na galing sa banyo habang nakikipaghalikan sa asawa ko. Kitang-kita ko ang kababuyan nilang dalawa at agad kong sinampal si Beth. Pareho silang nagulat sa presensya ko at kinuha agad ni Beth ang kumot. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagpunta dito? Gigil na gigil ako sa kanilang dalawa, lalo na kay Beth. Sinabi niya pa sa akin na magpapaliwanag siya. Narinig pa noon ng mama niyang sigaw ko at gulat na din siya. Sabihin mo na kasi ang totoo, Raymond. Hirap na rin ako magsinungaling sa kaibigan ko eh. Natawa ko noon sa sinabi ni Beth. Nagawa niya pa akong tawaging kaibigan matapos kong makita na naglalampungan sila. Sabihin ang alin na pareho kay manloloko na napakakati mo, Beth. Tinuring kitang kaibigan at kapatid tapos ahas ka pala. Paano mo nagawa to sa akin? Ano bang ginawa kong mali? Naninikip na ang dibdib ko ng mga oras na yon at hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Bigla na lang kasi kung nawalan ng malay eh. Nang magising ako, nasa tabi ko si Beth. Agad ko siyang pinagtabuyan pero lumuhod siya. Nakiusap pa siya na pakinggan ko ang paliwanag niya. Sobrang sakit po talaga, Miss Winnie. Si Raymond ang ama ng anak ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo noon. Ang totoo kasi niyan, dati kong nobyo si Raymond. Nung malaman ko na gusto mo siya, nagparaya ako. Ngunit natukso ko. May nangyari sa amin nung kaarawan niya. Hindi niya sinabi sa akin na sinagot mo naman siya. Hindi ko akalain na maririnig ko ang bagay na yon. Lahat ng hinala ko noon ay tama pala. Dagdag pa ni Beth, sinubukan niya akong balaan. Ngunit tinakot raw siya ni Raymond. Natakot daw siya para sa kanyang anak, lalo na at wala siyang pera. Ipaniliwanag niya rin sa akin ang nakita ko nung araw na yon. Sana noong palang sinabi mo na, hindi yung hinayaan mong mangyari to. Hindi kita tunay na kaibigan. Taksil ka! Kayo ng babaero kong asawa! Paulit-ulit na humingi ng pasensya sa akin si Beth. Ngunit pinaalis ko na lang siya. Pinutol ko noon ang komunikasyon ko sa dalawa. Nakipag-usap ako sa isang attorney para kasuhan sila. Lalo na at kasal kami ni Raymond. Ngunit nalaman ko na hindi pala tunay ang kasal namin. Lalo na at unang ikinasal si Raymond at Beth. Pakiramdam ko naman pinaglaruan ako. Sinaktan ako ng dalawang taong pinagkakatiwalaan ko. Sobrang lugmok na lugmok ako noon. Paulit-ulit pa rin na nagpupunta si Beth sa bahay ko. Humihingi siya ng tawad sa akin. Ngunit si Raymond, ni isang sorry wala akong narinig. Isang gabi, para bang kusang naglakad ang mga paa ko. Nagtungo ako sa bahay ni Brent. Pinapasok niya naman ako at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Aba, siraulo pala ang asawa mo. Sabi ko na nga ba tama ang hinala ko eh. Gusto mo ba tulungan kita para makaganti ka? Nagulat ako sa sinabi ni Brent. Muli niyang ipinaalala sa akin ang lolo niya at sa pagkakataon na yun, sumang-ayon na ako. Kinabukasan ay nagtungo kami sa bahay ng lolo niya. Ipinakilala niya ako kay Lolo Gabo. Magandang araw sa inyo. Siya ba yung kinikwento mo sa akin, apo? Tumango naman si Brent sa tanong ni Lolo Gabo. Pinalapit niya ako sa kanya at agad na nagkwento. Doon ko nalaman na may ate pala si Brent. Kagaya ko, nasawi rin sa pag-ibig. Doon ko lang napagtanto ang lahat. Kaya pala malapit sa akin si Brent at kaya pala gusto niya akong tulungan. Nasaan na po yung ate ni Brent? Bakit hindi po siya nabanggit sa akin ni Brent? Sandaling natahimik si Lolo Gabo. Kinuha niya ang isang garapon. Nang mabasa ko ang nakaukit doon ko nakuha ang kasagutan sa aking katanungan. Sinabi sa akin ni Lolo Gabo na matagal nang yumao ang ate ni Brent. Nagpakamatay si Ellen. Hindi niya nakayanan ng sakit. Kaya naman sa tuwing makakakita ng babaeng nasasaktan si Brent, nilalapit niya sa akin para tulungan.
Naaalala niya kasi ang ate niya kapag ganoon. Napatango-tango ako sa sinabi ni Lolo Gabo at tinanong niya ako kung ano ang pangalan ng nanakit sa akin. Humingi naman na ng tawad sa akin si Beth, kaya naman hindi ko na siya dinamay pa. Tanging si Raymond lamang ang sinabi ko sa matanda. Sabi noon sa akin ni Lolo Gabo, siya na raw ang bahala. Paglalakarin niya raw ng nakaluhod si Raymond at magmamakaawa sa akin. Tinanong niya pa ako noon kung nais ko raw bang parusahan ng kaibigan ko. Mabilis ko yung tinanggihan, lalo na at aminado naman si Beth sa kanyang pagkakamali. Hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ni Lolo Gabo, basta makikita ko na lang daw. Binigyan niya rin ako noon ng pangontra laban sa anumang masama. Matapos ang pag-uusap namin na yun ni Lolo, nakita ko siya na may hawak na garapon at may tila ba maliit na manika sa loob. Ilang sandali ang lumipas, inilagay niya ang isang malaking gagamba. Nagulat ako sa aking nakita, lalo na nang pumasok ang insekto sa loob ng maliit na manika. Naglaho yun na parang bula. Napasarap ang panunood ko noon, ngunit biglang may kumalabit sa akin. Bawal panoorin si Lolo. Pagagalitan ka niya. Nakausap mo na ba siya? Ano, gaganti ka ba kina Raymond? Tumango naman ako, ngunit sinabi ko na si Raymond lang ang gagantihan ko. Nagulat naman siya, ngunit nang magpaliwanag ako ay nalinawan siya. Tinanong ko noon si Brent kung ano ang ginagawa ni Lolo Gabo. Sinabi niya naman na sinisimulan na daw ang pagpapahirap. Nasa akin daw kung tutuluyan o hindi si Raymond, ngunit sabi ko pahirapan lamang siya. Gusto ko lang pong matuto siya, tsaka ayoko naman pong mawalan ng ama ang anak ni Beth. Konsensya ko pa yun. Tama na sa akin ang maghirap siya at matuto. Narinig naman ni Lolo Gabo ang sinabi ko. Tumango siya at masusunod daw ang nais ko. Matapos ang araw na yon, lumipat ako ng bahay para makaiwas kina Beth. Kahit naman kasi napatawad ko na siya, hindi ko na maibabalik pa ang dati. Kahit ilang beses pa siyang humingi ng tawad, hindi na nun mabubura ang sakit na nararamdaman ko. Inumpisahan naman ni Lolo Gabo ang kanyang ritual. Nung una akala ko wala lang yun. Ngunit nang minsan makita ko si Raymond nang hindi inaasahan, nagulat ako sa itsura niya. Kulubot ang balat at marami siyang sugat. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Hindi ko alam kung malulungkot ba, maaawa o matutuwa ako sa nangyari kay Raymond. Hindi siya noon makatingin sa akin. Siguro nahihiya siya sa kanyang itsura. Isang araw, dumalaw si Brent sa bahay. May dala-dala siyang bulaklak. Bagong pitas yan. Nga pala, nagtagumpay si Lolo. Sigurado ka na ba na hanggang dun lang? Pahihirapan lang talaga siya? Kaagad akong tumango sa tanong ni Brent. Iniba naman niya ang usapan. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yun, niyaya niya akong mamasyal. Ayoko pa nga sanang sumama. Yun nga lang, pinilit niya ako. Habang nasa daan ay may bigla na lang humawak sa akin. Pagtingin ko, si Beth pala. Ang layo na ng itsura niya. Losyang na siya. Buhat-buhat pa niya ang kanyang anak. Nagulat ako sa kanya. At tinignan ako ni Brent. Siguro ay tinatansya niya kung ayos lang ba ako o hindi. Tinanong ako ni Beth tungkol sa kalagayan ni Raymond. Malubhan ang karamdaman niya. Akala namin noon simpleng sakit lang. Ngunit mali kami dahil para siyang kandila. Unti-unti siyang nauupos. Buhay pa siya pero naaagnas na ang katawan niya. Hindi naman na ako nagulat pa. Lalo na't alam ko naman na mangyayari yon sa kanya. At nakita ko rin siya. Sinabi ko noon kay Beth na wala na akong pakialam. Sinabi niya sa akin kung galit pa raw ba ako. Hindi naman ako kumibo at umiwas na lang. Ang dami niya kasing tanong at naiirita pa rin ako sa kanya kahit papaano lalo na't naaalala ko ang mga nangyari. Ilang sandali ang lumipat na sa amin si Brent. Mabilis naman na umiwas si Beth at umalis na rin kami. Habang naglalakad palayo, hindi ko maiwasang maawa sa dati kong kaibigan. Ewan ko ba, pero malambot kasi ang puso ko Mabilis magpatawad pero ayoko namang maabuso, kaya hanggat maaari ay lumalayo na lamang ako. Nang makalayo na kami ni Brent, agad niya akong tinanong kung kumusta raw ba ako at hindi raw ba ako nahirapan na makaharap si Beth. Sa totoo lang wala na akong galit sa kanya.
Oo, naiirita ako kapag nakikita ko siya. Pero naaawa pa rin ako sa kanya eh. Kita ko kasi sa mga mata niya ang pagsisisi. Sana lang ganun din si Raymond. Pero buhat nang mangyari ang gulo, hindi ko pa siya nakausap ng maayos eh. Hindi pa siya humihingi ng tawad sa lahat ng pananakit na ginawa niya sa akin. Natahimik naman bigla si Brent. Tinanong niya ako kung umaasa pa raw ba akong magkakaayos kami ni Raymond. Siyempre agad kong sinagot na hindi na. Opo, alam kong nagpakatanga ako noon pero hindi ko na uulitin pa ang katangahang yun. Sinabihan naman ako ni Brent na unahin ko raw ang sarili ko. Sinunod ko naman ang payo niya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nanumbalik ang sigla ko. Hindi na ako umiiyak sa tuwing naaalala ko ang nangyari. Nang dahil kay Brent, naging maayos na ako. Nagpapasalamat ako sa kanya sa lahat ng tulong niya sa akin. Nakikibalita na lang ako noon kay Brent sa ginagawa ni Lolo Gabo. Sinasabi niya sa akin na hindi naman daw tutuluyan ng lolo niya si Raymond. May takot din naman kasi ako. Iniisip ko palang nakakarmahin ako sa pinagawa ko sa matanda ay nanginginig na kaagad ako. Isang araw, tinanong ko si Brent tungkol sa ginagawa ni Lolo Gabo. Hindi naman yung babalik sa'yo, puwera na lang kung sadyain niya. Isa pa, hindi rin naman pababayaan ni Lolo na bumalik yun sa'yo. Magaling naman babarang si Lolo at wala pang nakatalo sa kanya. Napatango na lamang ako noon sa sinabi ni Brent. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Hanggang isang araw, bigla na lang pumunta si Raymond sa bahay. Kasama niya ang kanyang ina. Malakas ang kutob ko na siya yun. Malaki ang galit sa akin ni Carol. Kaya ginagawa niya sa akin ang lahat ng ito. Nagulat ako sa mga sinabi ni Raymond. Biglang tumingin sa akin yung nanay niya. Kaagad niyang hinablot ang pangontrang suot ko. Bigla siyang bumulong at doon ako nawalan ng malay. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Beth. Napabaligwas ako sa higaan. Tinanong ko agad siya kung ano ang nangyari. Nagkibit-balikat lamang siya. Ipinaliwanag niyang pinakisuyuan siya ng mama ko. Hindi ko raw kasi sinasagot ang mga tawag nila. Kaya naman nagpunta na siya sa bahay ko. Nakita ko rin si Brent na may hawak na basang tuwalya. Agad niya akong tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Sinabi ko sa kanila ang pagpunta ni Raymond. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Beth. Agad naman na napansin ni Brent na wala na ang pangontra. Mag-iingat ka, Carol. Nabanggit sa akin ni Raymond na babawi sila sa'yo. Ibabalik daw nila ang sumpang ginawa niyo. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Ngunit ayokong mapahamak ka. Kaibigan pa rin naman kita eh. At hindi ko kayang masaktan kang muli tapos wala akong gagawin. May lahing mambabarang ang pamilya ni Raymond. Alam kong hindi mo yun alam dahil tinago niya yun sa'yo. Kaya ngayon pa lang ihanda mo ng iyong sarili. Ewan ko ba kung magtitiwala ako noon kay Beth. Nasira na kasi ang pagkakaibigan namin. Kaya para bang hirap na akong maniwala sa kanya. Gayunpaman sinabi ni Brent na wala raw masama kung maghahanda kami. Nang araw na yun pumunta kami kay Lolo Gabo. Isinama na rin namin si Beth at ang anak niya. Inisip ko kasi baka sila naman ang balikan. Kahit na ganun ang nagawa sa akin ni Beth, ayoko rin naman siyang mapahamak lalo na ang bata. Pagdating sa bahay ni Lolo Gabo, sinabi niya sa amin na kanina pa siya naghihintay. Agad na binigay niya sa amin ang mga pangontra. Mabilis ko naman yung isinuot. Kayong magkaibigan ng puntirya ni Raymond. Naramdaman ko na kagabi pa na kinukontra ako. Kapwa ko siya mambabarang, ngunit tiyak akong mas malakas ako sa kanya. Ganun pa man, maging handa tayo. Maaaring ngayon ay hinahanda na nilang kanilang masamang plano. Lalo na sa'yo, Carol. Napagtanto ko noon na hindi nga nagsisinungaling si Beth kahit siya ay nasa panganib. Sinabi noon ni Lolo Gabo na mas mabuti kung sama-sama kami. Malakas daw ang puwersa ng kalaban ngunit manalig lang daw kami sa Diyos. Araw-araw akong nagdarasal at ganun din si Beth. Nang mga oras na magkasama kami, binabalot ng katahimikan ng paligid. Hanggang isang gabi, iyak ng iyak ang anak niya. Agad akong kumilos at kinapa ang temperatura ng sanggol. Mainit ang bata kaya tinawag ko si Lolo Gabo. Mabilis niyang ginamot ang bata pero iyak pa rin siya ng iyak. Kita ko na antok na si Beth kaya naman kinuha ko ang bata. Sinabi ko sa kanya na magpahinga na siya. Ayaw niya pa sana dahil malamang ay nahihiya.
Ngunit sinabi ko na ayos lamang sa akin yun. Dagdag ko pa, ganun naman ang magkaibigan, nagtutulungan. Naiyak siya noon sa sinabi ko at niyakap niya ako. Sobra siyang nagsisisi sa nagawa niya sa akin. Pinatawad ko naman siya at umasa ako na babalik sa dati ang lahat. Napagtanto ko kasi na biktima lang din siya ni Raymond. Buhat ng araw na yon ay naging maayos na kami ni Beth. Sinuportahan ako ni Brent at pinaalalahanan na magtira ng respeto at pagmamahal sa sarili. Sinunod ko naman ang mga payo ni Brent hanggang sa nagsimulang magkagulo muli ang lahat. Bigla na lang nagkasakit si Beth. Tinubuan siya ng mga kagaya ng kay Raymond. Mabilis na kumilos si Lolo Gabo at sinabi niya na nagsisimula na sila Raymond. Iyak nang iyak noon si Beth at natatakot talaga siya. Sabi niya pa sa akin, yun daw ang karma niya. Di ba sabi mo babawi ka pa sa akin? Labanan mo yan, makakaya mo yan. Gawin mong inspirasyon ng anak mo. Nandito lang ako gaya ng dati. Malalampasan natin ito na magkasama. Di ba bestie tayo? Naiiyak na talaga ako noon. Para na kasing namamaalam sa akin si Beth eh. Gayunpaman, sinusopla ko siya. Paulit-ulit kong sinasabi na magiging maayos din ang lahat. Hindi namin siya pinabayaan hanggang sa dumating ang kabilugan ng buwan. Tumulong kami ni Brent sa pagdarasal at ganun din si Beth. Kahit nangihina na siya, naging matatag ang kaibigan ko. Hanggang ilang sandali ang lumipas, naramdaman namin ang malamig na hangin. Lumitaw sa aming harapan ang itim na usok hanggang sa naging tila ba aura yun ni Raymond. Pagsisisihan nyo na kinanti nyo ako. Kahit makipagtulungan ka sa kanila, Beth, makasalanan ka pa rin. Niloko at pinagtaksilan mo pa rin ang kaibigan mo. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas niyang tawa. Nanginginig naman si Beth pero hinawakan ko ang kamay niya. Sabay-sabay kaming nagdasal at bigla na lang nawala ang itim na usok. Matapos ang gabing yun, nawala na ng paunti-unti ang mga sugat ni Beth. Masaya ako dahil nakaligtas siya sa sumpa ng babaero kong asawa. Sa paglipas ng mga araw, ako naman ang hindi mapakali. Sa tuwing sasapit ang gabi, hindi ako mapalagay. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing dahil sa takot. Palagi rin kasi ako nung binabangungot. Minsan pa'y napanaginipan ko ang isang lalaking anino. Hinahabol niya ako at gustong patayin. Sigaw ako ng sigaw ngunit nais ko mang bumangon ay hindi ko magawa. Para bang paralisado ako. Hanggang sa naramdaman ko ang malakas na sampal. Napabangon ako dahil sa lakas nun at nakita ko si Beth. Namumuuna ang kanyang pawis sa noo. Diyos ko, buti gumising ka na. Kanina pa kita ginigising dahil naninigas ka na riyan eh. Kinakabahan ako sa'yo, Carol. Agad niya akong inabutan ng tubig. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa panaginip ko. At sinabi niya na ganun din ang nangyari noon sa kanya. Simula noon nagdarasal na kami bago matulog. Ngunit mas lalo namang lumala ang sitwasyon. Naglalakad na rin ako ng tulog. At ang pinakamalala ay nang kumuha ko ng kutsilyo. Akmang itatarak ko yun kay Beth habang pikit ang mga mata ko. Pakiramdam ko noon ay may kumokontrol sa katawan ko. Kaya naman hindi ako makatulog sa gabi. Isang beses, bigla na lang akong nagising dahil sa malakas na sigaw. Nang imulat ko ang aking mga mata, malapit na akong tumalon sa hagdan. Pigil ng pigil sa akin sila Brent. Wala na po ba tayong gagawin? Lumalala na ang sitwasyon ni Carol. Paano kung hindi siya makita ni Beth? Paano kung masaktan na niya ng tuluyan ng kanyang sarili? Alalang-alala sa akin si Brent, lalo na nang sunod-sunod na ang mga ginagawa kong kababalaghan. Kahit si Beth ay natatakot na rin para sa kaligtasan ko. Nangako naman si Lolo Gabo na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makahanap ng solusyon sa mga nangyayari. Nakita ko naman noon na walang humpay si Lolo Gabo, kaya naman nahihiya na ako sa kanya. Sige na, matulog ka na. Huwag kang mag-alala dahil babantayan kita. Napangiti ako noon sa sinabi ni Beth. Tinupad niya ang kanyang pangako sa akin. Unti-unti siyang bumawi at binabantayan niya ako. Isang gabi, pinauna niya akong matulog. Pagsapit ng madaling araw, nagising ako. Nakita ko na antok na siya pero nilalabanan niya. Napaluha ako ng palihim. Kitang-kita ko kasi na gusto niyang bumawi sa akin.
Tumayo ako noon at sinabi ko sa kanya na matulog na siya. Ayaw niya pa sana pero pinilit ko siya. Nang dahil kay Beth, naging panatag ang loob ko. Si Brent din noon ay tumutulong sa akin. Minsan siyang nagbabantay sa akin sa gabi. Palitan silang dalawa ni Beth. Hanggang isang umaga, tinawag ako ni Lolo Gabo. Tinawas niya ako at gaya ng inaasahan, si Raymond nga ang may gawa. Sinoob ako noon ni Lolo Gabo. Dinasalan pa niya ako at pinalitan niya ang pangontra ko. Simula ng araw na yon, hindi na ako nananaginip pa ng masama. Nakakatulog na ako ng mahimbing. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo baka natuluyan na ako. Napatay ko na siguro ang sarili ko habang tulog. Utang ko ang buhay ko sa inyo. Nagtutulungan lang tayo dito, Carol. Kahit ikaw naman siguro ganun din ang gagawin. Para na tayong pamilya dito at sana matapos na ito. Nagyakapan kami ng araw na yon. Nanalangin kami at ipinagdasal na sana matapos na ang lahat. Alam ko noon na may hangganan din naman yon. Hindi ko rin noon tinanong ang Diyos kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng yon sa akin. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag kay Mama. Pinauuwi niya ako sa bahay nila. Hindi ko naman siya matanggihan kaya nagpaalam muna ako sa mga kasama ko. Sinabi ni Beth na sasamahan niya ako at sumang-ayon naman ako. Dumaan muna kami sa bahay ko para magbihis. Ngunit laking gulat ko dahil nandoon si Raymond. Nakangisi siya sa amin ni Beth. Mabilis na itinago ko ang aking kaibigan sa likuran ko. Binulungan ko siya na tawagan sila Brent. Anong kailangan mo sa amin? Bakit hindi mo na lang kami hayaan? At paano ka nakapasok dito sa bahay ko? Tumawa lang noon si Raymond. Sa totoo lang wala na ang dating Raymond. Nakakatakot na ang kanyang itsura. Para siyang buhay na naaagnas gaya ng sabi noon ni Beth. Wala na ang dating Raymond na minahal ko. Napupuno na siya ng galit at puot. Biglang lumapit sa akin si Raymond at sinakal ako. Pinatakbo ko naman si Beth pero hindi niya ako iniwan. Iniangat ako noon ni Raymond. Tumulo ang luha ko dahil bumalik sa alaala ko ang lahat ng pinagsamahan namin. Hindi ko akalain na ang masaya naming relasyon mauuwi lang sa ganon. Bigla niya akong hinagis at tumama ang ulo ko sa sofa. Nanginginig na napaatras si Beth at nang akmang siya naman ang sasakali ni Raymond ay mabilis kong kinuhang paso at binasag sa ulo ni Raymond. Bahagya siyang nahilo kaya mabilis kaming tumakbo ni Beth. Narinig naman ng mga kapitbahay ang kaguluhan pero ni isa walang lumabas. Kahit nasigaw kami ng sigaw. Pakiramdam ko noon may ginawa si Raymond para hindi kami marinig. Palabas na kami noon nang hawakan ni Raymond ang buhok ko. Sakto naman ang pagdating nila Brent. Lito? Ikaw si Raymond? Walang iya ka! Hindi ba siya rin na nanloko sa ate mo, Brent? Nagulat ako sa sinabi ni Lolo Gabo at hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Tumawa naman si Raymond at mariing sinabi na hindi siya yun, kundi ang kanyang kakambal. Hindi naman kami nagulat ni Beth dahil nabanggit yun sa amin ni Raymond noon. Ganun pa man, para bang luminaw na ang lahat. Nakipagtulungan pa talaga kayo sa mambabarang na pumatay sa kakambal ko? Grabe, hindi ako makapaniwala. Pero mabuti ito dahil makakaganti na ako sa matandang yan. Galit na galit si Raymond at takmang susugurin niya si Lolo Gabo. Mabilis na nakakilos ang matanda. Naiwasan niya ang atake ni Raymond. Sa mabilis na kilos, nagawa niyang mapatulog si Raymond. Agad na kumuha ng pantali si Brent at itinali si Raymond. Mukhang pinagtagpo tayo dahil may rason. Ang babaero mong asawa, kakambal ng lalaking nanakit sa ate ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari at nang magising si Raymond, nagpupumiglas siya at galit na galit. Ilang sandali ang lumipas, dumating naman ang ina ni Raymond. Galit siyang bumaling sa amin at pilit na lumalapit kay Raymond. Gayunpaman, nilabanan siya ni Lolo Gabo. Samantalang si Raymond naman, buong lakas na sinira ang tali. Hinila niya si Beth ngunit nakipaglaban sa kanya si Brent. Agad akong naghanap ng paraan para makatulong. Pinatatakas na kami noon ni Brent pero hindi namin sila iniwanan. Sabi ko kay Beth, tumakas na rin siya. Ngunit nang akmang lalabas na siya,
Sumara ang lahat ng bintana at pintuan. Nakakatakot na ang mga nangyari ng mga oras na yon, lalo na at patay sindi na ang mga ilaw. Naririnig ko rin ang mga Latin na binibigkas ng mama ni Raymond na mas ikinatakot ko pero hindi ko ipinahalata, lalong-lalo na kay Raymond. Alam ko kasi na matutuwa siya kapag nakita niyang natatakot ako. Pinalalakas ko din ang loob ni Beth dahil halata ko ang kaba niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot. Makakalabas pa ba tayo ng buhay? Paano na ang anak ko? Ayokong madamay siya. Natatakot na ako, Carol, sa mga nangyayari. Niyakap ko si Beth para kumalma. Sinabi ko sa kanya na makakaligtas kami. Magtutulungan kami para makatakas at mabuhay. Sinabi ko rin na hindi ko sila pababayaan. Sobrang lakas ng loob ko noon na pakalmahin si Beth. Ngunit sa totoo lang, abot langit ang kaba ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Naiisip ko ang mga naiisip ni Beth. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya na natatakot din ako. Ilang sandali ang lumipas. Bigla na lang nabasag ang mga salamin ng bintana. Napasigaw si Beth sa takot at umiiyak na rin ang bata. Nagmamadali akong nag-isip ng paraan. Nagliliparan ng mga gamit sa paligid dahil gumagamit na ng itim na kapangyarihan si Lolo Gabo at ang mama ni Raymond. Hindi ko alam noon ang gagawin. Tanging nagawa ko lamang ay magdasal at palakasin ang loob ni Beth. Samantala, nakita ko na namumula na ang mga mata ng mama ni Raymond. Para bang demonyo siya kung magsalita at sinabing walang makakalabas sa amin hanggat buhay siya. Kabadong-kabado ko sa mga nangyayari. Ngunit ang inaalala ko ay ang anak ni Beth. Kitang-kita namin ang paglipad ng mga gamit sa ere at kung paano naglalaban si Lolo Gabo at ang mama ni Raymond. Panay na lang kami iwas sa mga gamit na lumilipad. Hindi ko na alam noon kung paano pa makakatulong. Pinabalot na rin kasi ng takot ang puso ko. Ilang sandali ang lumipas, naisipan ko na dalhin sa silid ko sila Beth. Dito lang kayo ng anak mo ha. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako kumakatok. Maliwanag ba? Nanginginig na tumango si Beth. Sinabihan niya naman ako na mag-iingat daw ako. Matamis naman akong umiti sa kanya. Isinara ko ang pintuan at agad akong kumuha ng kutsilyo. Pagbalik ko, nakita kong nakahandusay sa lapag si Brent. Palapit sa kanya si Raymond kaya naman mabilis akong kumilos. Itinara ko sa leeg niya ang hawak kong kutsilyo. Bigla siyang natigilan at nanlaki ang mata ko sa ginawa niya. Bigla niya nalang binunot ang kutsilyo at itinarak naman yun sa tagiliran ko. Nagulat ako sa ginawa niya at lakas loob kong binunot din ang kutsilyo. Sinaksak ko yun sa puso niya. Mabilis naman na kumilos si Brent at hinubad ang kanyang damit. Inilagay niya yun sa sugat ko. Nakita ko noon na wala ng buhay si Raymond at galit na galit naman ang nanay niya. Susugurin pa niya sana ako pero nagawa ni Lolo Gabo na matalo siya. Hindi ko malinaw na nakita kung ano ang ginawa ni Lolo Gabo sa nanay ni Raymond dahil nanlalabo na ang paningin ko. Nang sinabi sa akin ni Brent na ayos na ang lahat, kahit na nanghihina ako ay pumunta sa kwarto at tinawag ko si Beth. Niyakap niya ako at doon ako nawalan ng malay. Ang huli kong narinig ay ang boses ni Beth. Alam ko na labis siyang nag-aalala sa akin. Nang magising ako, nakita ko sila mama sa tabi ko. Labis silang nag-aalala sa akin. Niyakap nila ako ng mahigpit. Siyempre, hinanap ko sila Lolo Gabo at sinabi nila mama na umalis daw sandali. Ikinuwento sa akin nila mama na 1 linggo na raw akong walang malay. Gulat na gulat ako sa sinabi nila. Para kasing minuto lang na nakapikit ako. Nagdaan ng ilang oras, dumating si Beth. Umalis naman na sila mama at umuwi na. Pinag-alala mo kami ng sobra, Carol. Akala namin na paano ka na. Ang tagal mo kasing magising eh. Araw-araw palang dumadalaw dito sa iyo si Brent. Nag-aalala din kasi siya sa kalagayan mo eh. Napangiti ako sa mga sinabi ni Beth. Sa kabila pala ng mga naganap, may maganda pa rin na nangyari. Hapon na dumalaw sila Lolo Gabo. Tinignan pa niya ang sugat ko at nilinisan yun. Nakita ko naman si Brent na mugto ang mata. Tinanong ko noon kung anong nangyari sa mag-ina. Sinabi nila na napatay ko si Raymond, samantalang si Lolo Gabo naman ang kumitil sa buhay ng mama ni Raymond.
Nagulat ako noon at nagtanong kung nalaman na ba ng mga pulis. Ngunit sinabi nila na hindi raw dahil pagsikat ng araw nawalang bigla ang katawan ng mag-ina. Nakahinga ako noon ng maluwag. Nakiusap naman si Brent na makausap ako ng masinsinan at pumayag naman ako. Mugto ang mata mo ah. Sinong iniyakan mo? Halatang halata kasi. Salamat pala sa pagtulong mo sa amin ah. Nabigla ako nang niyakap ako ni Brent. Paulit-ulit siyang humingi ng pasensya. Sinabi niya sa akin na utang niya ang kanyang buhay sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Tsaka ko lang naalala ang ginawa ko. Agad ko naman sinabi sa kanya na ginawa ko lamang ang dapat gawin. Sinabi ko rin na marami na siyang nagawa para sa akin at wala na akong utang pa sa kanya. Natawa naman kami pareho sa kadramahan naming dalawa. Puwera biro, salamat talaga. Kung di mo ginawa yun, malamang wala na ako ngayon. Pasensya na nga pala, hindi ko nasabi sa iyo ang buong kwento tungkol kay ate. Agad ko namang sinabi na nailahad na sa akin yon ni Lolo Gabo. Nakahinga naman si Brent ng maluwag. Matapos ang kaguluhang yon, nagsimula akong muli. Una kong ginawa ay inayos ko ang bahay ko. Halos lahat kasi ay nasira. Tinulungan naman ako nila Brent. Nang maayos na ang bahay ko, sinabihan ko si Beth na magsimula kaming muli. Pinatawad ko siya ng lubusan. Mas minahal ko na rin ang sarili ko. Ang katawan ko, paiba-iba naman ang itsura. Tataba, papayat, dadagdagang timbang, babawas, ganun lang ako noon. Umalis naman ako noon sa trabaho ko. Gamit ang naipon kong pera, nagsimula ako ng negosyo. Naging kasosyo ko si Beth. Kalaunan, naging malago ang aming negosyo. Sobrang saya ko na noon hanggang sa unti-unting nagparamdam sa akin si Brent. Ipinadama niya sa akin na gusto niya ako. Siyempre, kinilala ko muna siya ng mabuti. Bago ko siya sinagot ay ipinakilala niya ako sa kamag-anak nila. Sobrang bait ni Brent. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal na hinahanap ko noon kay Raymond. Base sa pagkakatanda ko, 2 taon na nanligaw sa akin si Brent. Natakot kasi ako noon gawa ng tromang inabot ko kay Raymond. Gayunpaman, ipinakita sa akin ni Brent na iba siya. Sinuportahan naman ako ni Beth at pinayuhan. Sabi ko noon sa sarili ko, hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Nang maging kami ni Brent, sinulit namin ang bawat oras. Kinilala namin ang isa't isa at wala kaming itinagong lihim. 5 taon kaming naging magkasintahan ni Brent, tsaka niya ako inalok ng kasal. Sa dami ng nangyari, hindi ko aakalain na iibig pa ako. Hindi ko akalain na makakatagpo pa ako ng gaya mo. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Nagpalakpakan noon ang mga taon at nagsigawan. Matapos ang kasal namin, nagsama kami bilang mag-asawa. Kalaunan, biniyayaan kami ng 2 anak. Sobrang saya ng buhay ko buhat nang maging kami ni Brent. Hindi niya ako binigyan ng rason para matakot at magduda. Hanggang sa kasalukuyang taon, kami pa rin ang magkasama. Kami naman ni Beth ay nanatiling magkaibigan. Sinubok man ang panahon ng aming samahan, naging matibay yon sa dami ng aming pinagdaanan. Marami akong aral na natutunan sa aking karanasan. Isa na roon ay hindi matatapos ang isang problema kung susolusyonan yon ng panibagong problema. Naisip ko kasi noon kung hindi sana ako gumanti kay Raymond at hinayaang dumating ang karma sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng yun. Ngunit naisip ko rin naman na kung hindi ko siya ginantihan, maaaring may ibang babae pa siyang nabiktima. Sa edad na 90, namayapa si Lolo Gabo at sinabi niya na maging masaya kami bago siya binawian ng buhay. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.